fades away. The way you smile, you kindle me, kindle me. The way you move, you kindle me, kindle me. The way you carry your body, oh, your charm never fades away. Hit me with a rhythm, African feeling. Make a jump and dash the ceiling. Light it up with fire, need you turn it higher. If you come with choir, let me hear them sing along. There is fire on the dance floor. 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 Hello Ray guys, good afternoon. We are now here in the forest. So Nika and Anika is with me, but they will just stay inside the car because it's a little bit cold. So mushroom hunting tayo today guys. I will visit my Salay Suspaica or my secret place kung meron na ditong mga funnel chanterelles. I think we've never been in this place for more than 2 years, Daddy, no? We just come and visit, but we didn't even have like time to really come here and pick funnel chanterelles or the Soplo Vahavero or the Kelta Vahavero. Malapit na tayo guys. Hindi lang masyado maganda yung road dito banda, but we are on the way there. So ito na yung lugar. Itong area na to is na-harvest yung mga puno dito last year. And sobrang lubak-lubak ng daan. Sumama si Nika and Anika because I'm scared to drive here on my own. Because the road is not so good. Ayan. Sobrang lubak kasi guys. Tapos paakyat ito. And maraming bato. Kaya nagpasama na lang talaga ako kay Nico. Siya ang nag-drive para mas safe tayo guys. Kasi matarantar pa ko na ako lang mag-drive. Kasi nga yung road dito is hindi ganun kagandahan. Normally guys, ganun ang nangyayari kapag yung forest is recently na harvest. Kasi dinadaanan ng mga forest trucks yung road and sobrang malubak talaga. But eventually in couple of years, magiging okay din yung road na yan. Itong road na to kasi ayusin naman nila yan guys. Para yung mga ibang sasakyan or yung sasakyan ng may-ari is makapasok talaga dito. There were still some of you who were asking like, is it okay to pick fruits or those berries and mushrooms in the forest even though we don't own the forest? Yes, it is, because that is every man's right here in Finland. And in this side, there's a lot of those twigs, yung mga branches na gagawin niyang wood chips guys, or yung para siyang wood chips nga, hindi ko alam ano yun sa Tagalog, basta wood chips ang tawag nila doon, na ginagamit din nila for source of energy sa mga factory for heating. Ayan, ganitong itsura ng gubat guys kapag na upside down ng truck. Normal yan siya kapag hinarvest talaga yung lahat ng puno sa isang gubat. But of course, they don't cut all the trees down because they leave a lot of trees like standing, and some of them are cut taller or mahaba pa yung iniiwan nila guys for the woodpeckers. Kasi kailangan din ng mga woodpeckers ng bahay or something na yung tutukain nga nila. So yung mga ibang trees is half lang ang nakat, tapos yung other half is naiwan doon. Ang purpose nun is para sa mga birds, sa mga woodpeckers, para meron silang matirahan or for them to have their nest pagdating ng springtime, and bahay na rin during summertime. But definitely during winter, yung ibang birds dito sa Finland guys, or ngayong autumn,
paalis na sila dito sa Finland kasi magmamigrate sila guys. Punta sila ng other place like South Africa or going south sila guys. Ayan, ganyan kalubak dito ang dano. Napakaganda ng forest na to guys kasi napakalinis. The thing is, yung daan nga lang ang medyo problema dito kasi medyo lubak-lubak talaga siya. Pero yung other forest naman na pinupuntahan ko, hindi ganito yung daan. Itong place lang na to guys, kaya talaga ako nagpapasama because the road is not that good. Yeah, so we are now here. So, andito na ako guys sa loob ng gubat. Si Nico and Annie guys, andun lang sila. Hindi yan sila sasama sa akin. Magstay lang yan sila sa car. Ako lang ang mag-iikot-ikot. Sabi ko lang naman kay Nico is mabilis lang to. Mabilis. Ayan ang sinasabi ko. Kasi dito sa area na to guys, marami talagang mga funnel chanterelles or yung mga Sopilo Bahavero. Ito yung ipipik natin oh. Kanang kusion lang bitaw guys. Yan. Marami kasi talaga dito sa area na to. Itong mga Sopilo. And this is a very good mushroom as well. Yung friend ko pala na si Peko, ito yung mushroom na favorite niya compared doon sa chanterelles. Iba-iba talaga ng preference bawat tao. Ako naman, ang pinakagusto ko is yung chanterelles. Iba-iba talaga ang tubo ng mushroom every year guys. Like itong dito sa area na to, puno talaga ito dito lagi. Ayan o, sobrang gaganda. Tapos puno siya lagi. Pero ngayon hiwa-hiwalay sila guys. Iba yung tubo niya this year talaga. Ito dito o, mga malalaki. Pati dito sa area na to guys, hiwa-hiwalay sila. Sa ibang forest din ganun. Pero dito sa area na to, marami talaga guys. Ambak-ambak lang kanidari aron. Ang weird talaga ng tubo ng Sopilo this year. Compared previous years na. Sobrang ano talaga nila yung tawag niyan. Sobrang tapok-tapok na sila masyado. Tapok-tapok din naman sila guys, pero masyadong magkakahiwalay. Ito dito meron din. Yan. Tingnan nyo to guys. Oh. Yan. Supix. Supix ang tawag nila dito guys, yung other term nila. O yung slang nila dito. Supix. Yan o. So, lusion lang niya na siya. Lusion. Kakahiwalay talaga sila this year. Bakit kaya? Uy! Ay! Ito ang maganda guys. Oh. Dapat ganito kayo tumubo. Dapat ganito. Kasi ito. Pasunod dyan siya guys. Tingnan nyo. Ayan o. Ang sarap ipit nitong mga Sopilo din kasi maramihan, pero pag naluto to guys, konti na lang to, kaya marami din talaga ang kailangang ipit nito. Sunod-sunod na siya. Merong isa dito guys, pero hindi ito Sopilo Bahavero, iba ito. Kaya hindi ko yan kinuha. You need to know what you're picking. Hindi pwedeng pick lang ng pick. Kuha lang kay kuha. Huwag tayong ganon. Kasi baka tayo ang kumirig. Ayan. Sarap nitong Sopilo guys. Oy, ito oh. Wow! Ang gaganda. Makapuno lang ako ng basket guys, okay na ako. Yun lang naman ang goal ko. Kapuno ng basket. Pero itong Sopilo ang marami-rami ngayon compare sa mga chanterelles guys. Kasi ito yung pinaka
late na mushroom na tumutubo dito sa amin. Yan. Yan. Ito pa dito, oh. Dalawa sila. Yan. Ito pa guys, oh. Tingnan nyo. Yan, oh. Kita nyo ba? Ang gaganda, ang lalaki, ah. Gaganda, oh. Ganito ang sizes ang binibenta sa store, guys. Mga malalaki. So, madali lang talaga din itong linisin. Ang pag-store nito, guys, is hindi ko nakikita kung anong mga binubunlot ko dyan ba. Ang pag-store nito, guys, is same lang din. Pwede drying, pwede yung pan frying na tatanggalin yung water niya. Yan, o. Putol na yung iba, but that's okay. Kasi yun na yung mga tumoy niya, guys. Hindi na natin iuwi yung mga tumoy. Ayan. Dito hindi na talaga kailangan ng kutsilyo din kapag ito ang pinulot mo, guys, kasi madali lang siyang bunlutin. Ayan, o. Ayan lang. Itong secret place na to, tagal ko itong hindi napuntahan, guys, kasi wala nga akong time palagi. Ngayon lang talaga sabi ko, Nico, doon na lang tayo pumunta para sigurado. Of course, hindi ko pa ito mauubos lahat, guys. Babalikan pa natin to. And magpipik pa tayo dito kung meron akong panahon. Of course. Kung merong panahon, guys. Kaya pasensya talaga kayo kung hindi kami makakapag-upload. Actually, ang dami kong videos na gustong i-upload. Hindi ko ma-upload yan lahat-lahat. Hindi ma-upload yan sabay-sabay. Kasi nga, tayo ay working mommy. Working mommy. Naming kamot og sideline sa vlog. Charot-charot lang niya itong vlog, guys. Ito talaga dito, guys. Maraming freebies yarn. Diba? Yan, oh. Ewan ko kung nasusundan niyo pa ba tong video ko, guys, kay namunit ragid ko diri. Ito pa, oh. Yan. Diba? Meron na tayong udangs. Yan. Pupuno lang ako ng isang basket kasi na ako. So, maglakad pa tayo dito. Ikot-ikot. Yan, hindi yan Sopilo, guys. Iba yan siya. Huwag kang mamulot ng hindi mo kilala. Same lang din yan. Do not talk to strangers. Yan. Lalakad pa tayo dito. Ikot-ikot lang tayo, guys. Hanap tayo ng mushrooms. Tingnan nyo to, guys. Ganyan sila usually tumubo. Yan, oh. Tapok-tapok sila, diba? Sobrang dami. Yan. Bunluton lang na mo. Sarap ito. Mas stronger ang taste niya compare sa chanterelles. And sobrang dali niya pulutin kasi makakarami ka talaga agad-agad. Yung iba, guys, is pa-start pa lang ang tubo nila dito. Ayan, oh. Diba? Ang ganda tingnan. Ayun pa, oh, doon. Ayan, oh. Pa-start pa lang yung tubo nila. Yung kukunin lang talaga natin yung mga malalaki na, kay hirapan tayo sa malisod maglinis. Ayan. Ayan, oh. Ito dito, guys, meron pa. May mga maliliit din pero yung malalaki lang ang kukunin ko, guys. Mga medium and large lang, kay pagod maglinis ng sobrang maliliit.
Hindi good ma-pick. Di, okay lang man yan guys. Next year na naman. Kasi yung rep namin guys, punong-puno ng pagkain. Hindi namin kailangan bumili ng karne buong winter. Doon lang kami sa Habiki mamimili. Para makatipid kami. Tapos, meron na rin kaming mga horses meat and meron pa kaming paparating na rabbit meat. Anong meat pa. Diba? Yan. So, lakad tayo dito. Backpass to diri dyan. Backpass. Ayan oh. Sobrang dami dito. Patubo pa lang yung iba. So, definitely, pag nagkaroon ako ng oras, nakakabalik pa ako dito. Pero pag hindi, yun lang, ganun lang. Kung iba talaga, maramihan sila mag-pick. Sana all talaga. Maraming napipik na baldi-baldi nito guys. Sila na kayo ang kugihan sa tanan. Meron itong dalawang klase guys, Costeco Bahavero, tsaka Sopilo Bahavero. Yung brown ang color, yun yung Sopilo Bahavero. Yung Costeco is yung parang yellowish. Ito oh. Yan. Yung Sopilo guys is ganito ang itsura. Brownish. Yan. Lakad pa tayo dito. Ikot-ikot lang tayo dito guys sa mga mossy area sa forest na to. Hanap tayo ng area na may maraming Sopilo Bahavero or Costeco Bahavero. Dito pala maraming tain ng deer. Kasi may mga deer dito and moose guys na nasasaag. Kaya yung ibang mga mushroom parang kinainan. Kasi kinakain din ito ng mga deer. Favorite nila to guys. Itong hinyan nyo ito. Parang nangabunlot ba? Yan o. Kinain niya ng deer guys. Kaya yung mga deer dito sa Finland, hinahunt yan. But with responsibility ang hunting dyan guys. You cannot hunt if you are not a licensed hunter. And you cannot just hunt as many as you can. Per hunter, merong number of deer lang na pwedeng i-hunt. Like example for Nico, this year, dalawang baby or young deer and isang adult. Yun ang pwede niyang ma-hunt this year. More than that, hindi niya pwedeng i-hunt. Tapos, kunwari, naghunting siya. Tapos, nakita niya yung sira na to, huwag na to. Nakita niya yung deer na malaki. Tapos, meron na siyang na-hunt before na malaking deer. Hindi niya na yun pwede i-shoot guys. Hayaan niya na lang yun. Sabihin naman natin sayang, pero ganun talaga. You need to follow the rules. Some people do not agree with hunting, but it's a way of life here and it's a hobby here in Finland guys. And Finns don't hunt just for hunting. They also hunt with responsibility na bit-bit. And you cannot hunt nearby houses. Kasi delikado yun. Baka yung baril is mapunta sa bahay kung saan may nakatira. Hindi pwede yun guys. Merong, I think, meters. I don't know, I'm not familiar how many meters is it away from people's houses na hindi pwede mag-hunt. Marami akong nakita dito na mga tain ng deer. Kasi itong area na to guys, may mga moose din dito and deers na dumadaan, and animals always go to the same place all the time guys. They visit the same place all the time.
Kasi doon sila nakakakita ng pagkain nila. Like sa area na to, napakarami ditong mga chanterelles and funnel chanterelles. Nasira na yung iba. That's okay. Other animals need food as well. And itong mga chanterelles guys, and lalo na itong funnel chanterelles, hinahangap na ako. Ang lamig. They save better than the chanterelles guys. So pag natabunan niya ng snow, hindi yan sila masisira, itong mga funnel chanterelles. Kaya ang ginagawa ng mga deers, hinuhukay nila yan during winter season, kasi yung mga mushrooms andun sa ilalim, lalo na itong mga funnel chanterelles. Ayan, dito guys ang mga malalaki. Dali lang talaga tong vlog na to guys, kay puno na ating basket. Tsaka I don't want to pick more than this basket because I do not have time to clean them. Kasi nga guys, bukas meron pa akong morning shift. Mag-aamo buwaro pa ako bukas. I don't have time. Priority natin yung ating trabaho, kung saan tayo nagkakaswelda. Swelda. Ay, bulasot. Ay, nabulasot na noon ko. Saan mo to? Ay, lahi. Iba siya na mushroom guys. Akala ko mushroom na yellow chanterelle, pero hindi pala. Tumusi talaga itong forest na to ba. So dito. Ayan. Balibag na niya akong kamera. Bahala mo diya. Tugnaw naman oy. Yan. Ito hindi talaga to kailangang tabunan. Yan. Sinisip on na ako guys. Ganyan sila tumubuo sa mga butas-butas. Yan. Yung maliit wag na natin kunin. Ito pa. Ayan. Taguktok ayun. Crispy. Ito pa dito. Asap man taan eh. Dito na to sa unahan bike. Malapit na mapuno yung ating basket. So matatapos na yung mushroom hunting. Mabilis lang talaga to guys. Kasi mapuno na yung ating basket very soon. Pero wag kayo mag-alala kasi marami pa tayong magsasamahang mushroom hunting. Okay? Don't be sad. Pwede nga lang mushroom hunting palagi eh. Kaso we cannot do that because autumn is here and winter is definitely coming. Magpasko na guys. Tay sapi ani oy. Ay nako. Manta sunod. Ay. Dirita banda sa unahan. Hanap tayo dito. Baka dito meron. Dito nga meron kasi yung iba maliliit. Ibig sabihin, babalikan natin yan kapag hindi pa nag-snow. Kasi kapag nag-snow, matabunan na. Wa na.
na. Ana lang. So dito tayo be. Para doon ako sa kabila lumabas kasi kapuno na yung aking basket guys. Konti na lang. Maghanap pa tayo dito ng mushroom. Dito meron dito mga malalaki. Ayan o. Tugnaw naman guys. Panugnaw na ko masig. Mag-jacket na ko. Tugnaw na gid ang weather. Malamig na. Malamig na ang simoy ng hangin. So dito hindi ko na kunin kasi kinainan ng slug. Marami namang iba na pwedeng kunin. Lakad-lakad lang kayo dito. Hayaan na natin yan sa mga slugs. Pero pag tati yun guys, try talaga natin buksan kasi ang tati mahal. Tapos lugi tayo sa tati. Sinauunahan tayo lagi. Masarap ito sa fan sheet. Dito na side guys, so tingnan nyo. Marami pa ditong mga babies. Ayan o, mga maliliit pa. Pero ito tayo sa mga dagkuon. Yung iba guys, nasira na. May nag-comment pala na dapat hinayaan ko lang daw yung mga chanterelles nung late summer na tumubo pa. Ay nako, ikaw na talaga. Alam mo ba, yung mga mushrooms kapag hinayaan mo lang siya doon, so overwater sila, masisira din yun. Wala na akong makuha. Kasi dito, ang picking talaga ng mushroom, starts siya ng springtime. Pag meron ka na nakita ng mga corvaceae, which is nakita ako this year, konti lang yung nakuha ko kasi wala masyado akong nakita nun. Ayan, di ko na kunin yung iba kasi jaots na. Dito tayo, ito marami. Tapos yung tawag nito, yung mga chanterelles, late summer yun sila mag-start. Late summer. Ayan. Hindi na. Puno na tong basket ko. Natapos na tayo dito. Tinitingnan ko guys yung mga malalaki lang talaga kasi mga maliliit. Diyan na lang yan sila. Para sa mga animals na nagugutom na pupunta dito sa gubat. Sila naman ang kakainin.